atong tanan. And welcome sa atong Sunday morning service. And we are still in disobedience series. Ika-32 ni mga igsoon nga atong pagtuon sa disobedience. Let's all stand, magampo ta mga kaigsunan. Most gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us another opportunity to hear a message regarding disobedience. I pray that you will bless each and every one of us, Lord, this morning with understanding of your words and help us, Lord, to keep it and to use it as we serve you, O God. And I pray that you will cover us with your precious blood and cleanse us and make us worthy, Lord, this morning to learn your principles and also make me worthy to deliver your message, O God, to your people this morning. Lord, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Cost of Ignoring God. The cost of ignoring God. Daghan kay tag mga panahon sa atong kinabuhi nga natay gipang-ignore. Unya usahay magsaligta nga okay lang gamay ra to. Pero kung ang Ginoo nay atong i-ignore mga igsoon, atong paminawon, atong tan-awon ang cost ani. Unsa may mawa nato kung ang Ginoo mismo atong i-ignore. Unsa pasabot anang nag-ignore tas Ginoo? Wala tay pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Wala kay Bible reading, wala kay appetite to hear the message of God. Nag-ignore na ka na. Asa man na nagsugod. Wala kay personal nga gi-intend gyud nimo ng orasa kanang adlaw nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Wala kay kusang loob. Diba? Natural lang na sa mga bag-o pang gi-disciple kay tingali makagunit silang Bible sa dihang adtuon na sila. Unya usay dugay pagani makasugod kay asa na gani itong Bible? Asa na to? No, kasagaran hinatag pa ang Bible. Siyempre, tanang tao nito nga nay Ginoo. Pero matingala ka kay dili tanang tao nay Bible. Dili tanang tao nakasabot nga ang Bible di ay instructional book. When God created us, He makes a manual. He has given us manual to read para makahibaw ta unsaon paggamit atong kinabuhi kay kung dili ta kamao mga igsoon anything bisan ka ng mga ginagmay nga mga butang nga napalit nato unya first time natong nigamit anang butanga unsa dayon atong pangitaon instruction karon ang manual di naman basahon adto na sa YouTube unsay pangitaon instruction. Somebody is reading the manual for you. Di ba? Kaya ka lang pagbasa sa manual. Dahil mga manual, baga kayo niya. Gikinanglan ni mo rin, gamay kayo kay English, imong ipangita, English, yung uban, Japanese, Chinese, lain na ba? Di ba? May ibong ka mga manual, baga kayo niya. Gamay ra kayo imong gipalit ba? Kanang cellphone, for example, baga kay manual. Inigbasa ni mo, gamay rin dito. Pila ra ka page ang kuha niya, lain na mga languages ba? So, manual is very important. Sa una, pagsugod sa mga gadgets or mga appliances, grabe ang mga tao. Mututok yun sa manual. Nagkadugay. O, kapila na ka ni palit og cellphone. Ikapila na ni mo cellphone karon. Mubasa pa ba kag manual? Pero sa permiro ni mong palit og cellphone. Namuntagan ko kagog binasa sa manual. How to. Grabe, excited kay ka, nag-learn ka. Hala, buntag na, oy. Buntag na. Sige, gapong kagkay-kay. Hala, testing dito sa imong manual. Mura bagbagong believer ba? Excited kaayo sa iyang kinabuhi. Kanang tinuod gyud nga naluwas, mahibaw-an man nimong tinuod nga naluwas kay perti ka excited mubasa na sad ko. Unya excited kay ka moabot ang ka-disciple nimo kay
tinuod na lagi kang naluwas. Kay kaning wala pa tinuod na luwas, kaning kaduha-duhaan pa, pangitaunon pa man. Unya, way kalipay ba, nagkita nga, naanapod ni sila. Awa pa na. Ha? Kuan pa kayo na, kanang lalisunon pa kayong kaluwasan, ana. Pero ang tinuod nga naluwas, excited. Pero pag dili nimo bantayan imong Christian life, mura ba og maing laki na kay kas kinabuhi nimong bag-o? Wa na kay basa-basa sa manual mga igsoon, wa na kay tuntuon dihag unsa may buhaton kung mahitabo ni moabot ni sa akong kinabuhi, di na ka kay baw unsaon nimo paghandle ang imong kinabuhi kung nag-atubang ka ana ka situation. Ngano man nihunong man kaaning manual. So sa may mga posibleng mahitabo kung i-ignore nato ang Ginoo. Number 1, rebellion against God's word. Di lang ka kabantay, you will not intend to do it. Wala nimo gituyo nga mo rebelde ka. Pero adto jud ka pa do. Badugay mo kontra na ka sa mga authorities, sa leaders nimo, dili na ka ganahan magpa-under sa authorities sa mga tao because you are already a rebel. Tanawa sa nasod mga kaigsoon, dili lang kay Philippines, tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang rebelde ba maglakaw-lakaw freely? Magtago-tago mga igsoon. Dili sila makamingle with the authority sa ilang nasod. Kay kontra sila. Unya vocal kaayo ng uban mga igsoon nga sila kontra sila. Mao nang mga rebelde. And we can find a lot of believers today nga naanay timailhan sa pagka-rebelde. In every churches, naam na mga kaigsunan. Dili pwedeng wala. Nga naman, dili man tanan maaghupon sa pulong sa Ginoo. Mabitaw na, if you want a healthy church, strong church, going church, dapat ga-disciple tanan. Dapat tanan dunay giatiman. Dapat tanan dunay gitudluan. Dapat tanan dunay ginaampo. Are you following this? Dapat tanan dunay naa kay concern sa growth sa usa ka tawo. Kay kung dili na mahitabo mga igsoon, di lang kakabantay, magkawa imong appetite sa pulong sa Ginoo. And when that happens, rebellion will be developed in your life. Disobedience begins when we treat God's word lightly and push His commands aside. Sa unang panahon, daghan kay mando ang Ginoo mga igsoon. Muna sa Old Testament, mas kapoy siya kaysa karon. Mas kapoy sundon ang sugo sa Ginoo sa una, kay kung ato lang basihan ang 10 commandments, 10 na mga igsoon, mingon ta, 10 ra na. So 10, sa 1 pa lang, perti lang lisura. Di ba? Ambot kung kanusa nimo matuman ang 1. O karon, pag-abot na sa church age, giyon sa Ginoo ang napo. Gihimong duha. Unya sa duha, diha nakasabit ang tanang balaod. Unsa na malagi pabilin sa Ginoo? Love. Sa ato pa diha gyud magkalisod ang tawo, no? Kay ang love manggod dili magbase nga gihigugma ka mo nang nihigugma ka. Gihigugma nimo ang tawo nga unlovable. Lisod higugmaon. Sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsunan kay mo man ay number 1, love God above all. Ikaduha, love your neighbor as you love yourself. So, ang paghigugma sa atong kaugalingon, sayon raman. Pero kung ato na nang ihatag ngadto sa atong silingan, ibang usapan na yan. Mabito na kung dili ta kamao mohatag sa paghigugma mga igsoon, we can always find fault sa lain nga mga tao. It will be very easy for us to find mistakes. Unya kay baw mo unsay mahitabo sa mga Kristohanon kung ang ato makita puros mistake. Ikaw ray ang kanang makakita og mistake mo ra nay alkansi.
Kaysa ikaw may magdala-dala sa burden. Kabugat ana mga igsoon nga maugtas ka. But if you have a forgiving heart, it means ang gugma nga nasa imong kasing-kasing buhi kayo ba? You can understand the weaknesses of people. Kay kita tanan naa magyud tay mga weaknesses. Wala gyud Kristohanon nga 100% strong siya. Naa gyud ay mga weaknesses mga kaigsunan. Na ay mga weak part sa usa ka tawo. Kada tawo gyud naa gyud na dili pwedeng wala. So, kung panalitan ikaw wala ka diha sa pulong sa Ginoo, mo na makita nimo. Unya imagine nimo pila ka bugtaw sa imong palibot. Makita na nimo tanan. So nikita nimo ay. Wa na jud kay mahimo sa imong kinabuhi, pero ang uban na imong gibantayan daghan na sila mga achievement. Nalan sila sayop. Pero naa sila mga achievements kinabuhi. Pero ikaw na siya kag tanaw. May kang bidyuhan man. O uso naman na ron. Ipakita ang mga sipyat sa mga tao niya bakaman ang imo ra trabaho. Ana ra ba? Mo na lang na imo kinabuhi unya. Unya mahitabo mga kaigsunan nga ikaw na mo'y maatubangan sa sitwasyon, di ba? Rebilde ang gawas nimo. Sukol naman ka. And that is why Nehemiah chapter 9 verse 26 sa permero nga bahin. Verse 26. Kung sa ikingon sa Bible diri. Ano asa lang sipyat ha? Nevertheless, they were disobedient and rebelled against thee and cast thy law behind their backs. Ilang labay ang pulong sa Ginoo, gitudluan sila, labay. Di ba daghan mga Kristohanon karon ingon ani, naminaw sa mensahe, wilik ra, wilik. Maayo kayo mo, sagang ba? Di na ako. Usay ato pa i-point pa nga iyana. Di ba? Muna sa una, makabantay ta mga kaigsunan, nagi yun, amen. ang pag-amen ba, nakay taong amen. Ya, sikhon pa usahay, amen. Di ba? Makita ta usahay, oy, na mga Kristohanon, nga mo pikpik pa sa bagab, siglayo good, amen, amen. No. Nga nung ingon ana, manta, di ta kabantay sa atua. When we listen to the word of God, mga igsoon, don't mind others. Mind yourself. Paminawa, asa man kadapit badlungon sa Ginoo sa iyang pulong. Maminaw ta kay kung panalitan magsigit kuan sala ni kuan, sayop ni kuan. Para gyud ni ang uban niyo pa nga sayanga wa siya diri, para gyud ni niya. Ang imo mo'y pangitaa. Kay kitang tanan nanginahanglan gyud og badlong mga igsoon. Tanawa ko sa nahitabo ni rebel sila because ang ilang practice mga kaigsunan pag-abot sa pulong sa Ginoo, ilabay rasluyo. Tanawa, unsay nahitabo. Pag mauni ang style nimo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mahimo sa ka-rebelde sa kadlaw. Nahimo silang disobedient, nahimo silang rebelde against sa Ginoo. Unya, gilabay nila wa sila'y panahon sa pagpaminaw, pag-digest sa pulong sa Ginoo. So, kung wala kay personal devotion, wala kay appetite sa kanang paminaw mensahe, ang mayo na lang kanang makasimba pa ba? So, pasabot, naapay danag. Diba? Naapay danag ba? Pero, kuha na siya kanang, og dili na kumatos, kanang, murag 50-50, kanang dili ka function well ba? Mura kag bedridden. Makapaminaw pa ka, but you cannot apply whatsoever nga imong madunggan. Igo na lang ka mo react, igo na lang ka mo comment, igo na lang ka mo pakita sa imong expression, sa imong nadunggan, but you cannot apply. Di nimo mabuhat.
bati na kay na siya nga klase nga kinabuhi. Di ba? Kay di naman nimo mapuslan kung unsay na katunan nimo. Ang pinakanindot sa part sa kinabuhi, mga igsoon, when we hear something and we could apply it. Di ba may kita na sa mga DIY? Karon ang gipang post karon kung saon pag-produce og kayo nga makaluto tabi sa way gasol. Yang atong presidente kay nangingon ana sa nakaplagan kuno nga source sa fuel ambot lang kung unsa nakatinuod. Pero what if mahurot gyud ang gasol? Mumahal og balik ang uling, mumahal og balik ang kahoy, mumahal og balik ang bisan unsa mga kaigsunan nga pangluto. Mo na ang uban, it's time for fasting. Muna tang mapugos nga dili ta mangaon. Ngano man, pirti lang lisura sa kaon. Sa kaunon na kaistanan. So, delikado ang pag-reject sa pulong sa Ginoo because it is part of being a rebel. You are against the honor of the word. Di man gikan ang pulong. Di gikan ang pulong sa Ginoo, sa Ginoo. Unya, nahimo kang against anak kay wa man nimo siya gidawat. So mo na siya may tabo sa usa ka Kristohanon. Karon, kung wala kay basa-basag Bible, mahimo jud kang rebelde. So ingna na imo kaugalingon, pagbasa. No? Kay di jud ka kaingon all is well. Kung way pulong sa Ginoo, all is well. Kung mayon jud kag all is well, tanan atabay lisod kaayo. Atabay tanan lisod kaayo, no? Kutunon kay tanan. Number 2, resistance to God's messengers. Daghan kayo ani, makita na to. Kung asa ka gilid sa messenger, karon pastor may messenger karon. Kung asa ka gilid sa pastor, ari jud ka diri. Unya pag-abot na sa panahon nga diri na sad ni guide ang pastor, nasa ka diri. Asa man jud ka? Now listen, if you are not for the man of God, you are not for who? For God, because that man is the man of God. Muna nga maminaw ganito sa pastor mga igsoon, man of God man na siya, i-minus ginanimo ang personality. Do not let personality hinder you to understand the message from God through the man of God. Bisag kinsa pay magbarog mga igsoon nga mag-deliver sa mensahe, i-minus ginanimo ang personality, alkansi jud kang naminaw ka. You need to receive the word of God regardless kung kinsay muwali. Kay dili man na iya ra man ang gibasa. Unya wa may tao mga igsoon nga dili i-allow sa Ginoo nga makawali sa iyong pulong nga makawali. Kalisod sa wali mga igsoon, abi ninyog sayon. Lisod kayo. Pwede nimo na kopya-kopyahon, ingon ana, pero wala kay direksyon. Wala masabtan ng mga tao, asa man siya padung, usa man niya tuyo sa kinabuhi. Di ta kasabot nga maminaw. Pero when God gives a message, tanan mga taong naminaw, lain-lain ang ilang pagdawat. Kay kitang tanan, lagi tayo igunon, o ang Ginoo kamao mo igo, bisan pag managlahi ang atong need. Amen? So, kani, ang punto sa Ginoo diri, ang pag-resist sa mensahidor sa Dios, dako, kaayo, o kadaot sa atong Kristohanong kinabuhi. Ignoring or opposing God's messengers leads to spiritual blindness and hardened hearts. Mao na kabantay mo mga igsoon, dili na sila mag-guide sa pastor. Lahi na ilang tuhuan, mas mutuo na sila sa kanang lain, di lang si pastor. Mao na may tabos ka simbahanan, di lang ta matingala mga igsoon kay kada simbahan naagi mga tao nga ingon ani na ang ilang level sa ilang Kristohanong kinabuhi. Naanay resistance.
So pag naara resistance, siyempre diin makagikan sa grupo sa mga rebelde. Wa may laing mo resist, mga rebelde raman. Di ba? Muna na, di na kaganahan. Wanagay ka nibasa sa pulong sa Ginoo, di nagay ka ganahan maminaw sa mensahe, kana pa ang mensahidor ganahan ka. So pag ni-resist na ka sa Word of God, obviously, you will resist the messenger of the Word of God. Muna diri sa chapter 26, sa last nga bahin, mga igsoon, o sige, buhat nila sa messenger. Tanawa, kay mao po nagipambuhat sa mga Kristohanon today, sa ilang mga pastor. Tanawa ha, o sige, buhat nila. And slew thy prophets with which testified against them to turn them to thee, and they wrought great provocations. Wala gipatay literal, pero gipatay nila sa ilang kasing-kasing. Wala ni-exist si pastor sa akong life. I don't care about him, I don't want to know him, I don't want to listen to him, and I don't want to see him. Now, try to ask yourself, why? Kaya kung mangutan na ta, applicable ni sa tanang mga membro sa tanang kasimbahanan. Kung moabot na ka sa point nga di na ko ganahan magtanaw ning pastor, imo pangutan na nimo ko galingon, diin man ni si pastor nakasa nako. Asan dapitas kinabuhi nimo personally nga nagkabangga mong duha? Kay daghan jud kayo mo ni problema sa kasimbahanan, mga igsoon. Ang rason na gyud ana kung imong bantayan jud, ang rason na gyud ana, the pastor is the bearer of the truth that you hate. Niwali ang pastor against sa mga sala nga imong gikuptan sa imong kinabuhi, and that is why you hate the man who always rebuke you. Diya, nagsugot kita mga sige tagkasapan sa atong kinikanan, kung ganahan ni mama, kung ganahan ni papa, sige lang pangasaba. Mo ni kasagaran na itabo karon. Sa una gipatay nila literal. Pero karon, di naman pwede kay mapriso ka diretso. Pero wa nang kakaibaw, mga igsoon, when you do this, nga kana bitaw dili nimo tinuod gipatay, pero sa kasing-kasing nimo gipatay, gipriso ka gyapon sa yawa. You are being imprisoned by the devil sa iyang kabubuton. Muna sa imong kinabuhi, daghan na kay kang gibuhat nga against na sa Ginoo mismo. Kay ngano man, imo namang gi-reject. Wala na may lugar ang pastor sa imong kasing-kasing, kay imo naman siyang gipatay. Di ba nanay, ngano magkabuwag ang relasyon? Gipatay natika sa akong kasing-kasing, o lalimag ka ng napabakay lugar diha, gipatay ka naman. Buhi pa ka, pero gipatay na ka sa iyang kasing-kasing. Mo na inikita ninyo, mo na nakagwa ni exist. O niya ikaw, magpakuan-kuan ka, you are just a ghost, mahadlok na siya sa mut. Kaya nakita naka-ghost. Mo na sa pagkatinuod, mga igsoon, daghan kay mga membro sa church nga ang mga pastor ilan ang gipatay sa ilang kasing-kasing. And not only that, tanawa ha, o sa ilang gibuhat. Tanawa o sa reason, ang reason usa, ngano man nga ilang man gipatay. Kay kanang mga man of God nag-testified against them para makabalik sila sa Ginoo. Dalawa ang reason, mga igsoon, makiangayon ba nga gipatay nimo ang tao nga naning kamot nga mapaduol ka sa Ginoo? O kinsa may nagpabuhat nimo ana? Di ang yawa, kinsa pa man day kontra sa Ginoo. Mao na nga bisag wala tay personal nga bingkil, buhato na nimo sa man of God, it is because the devil wanted you to do it. Unya i-allow nimo siya. Mo na mahibong lang ka, mga igsoon, gano man ni ang membro o ang pastor, mura man ni sila kontra. Kuha na ta, mga collateral damage ta, mga igsoon, sa gibuhat sa yawa, because the devil hates the Lord. So ikaw, kay weak man ka, gigamit ka sa yawa, para pasakitan ang man of God, para mapahatod niya dito sa Ginoo, nga kaya niya i-manipulate
ang linuwas sa Dios. Sakit kayo na. Ingan niya na paggunahuna para makahibaw jud kang sakit na anak nimo mismo gimanipulate sa imuhang kontra ni against nimo. Unsay bation nimo? Nga harap-harapan giproteksyonan sa imong anak ang imong kaaway. Siya pa'y nitubag, siya pa'y nipalit sa inyong away, mga igsoon. What will you feel? May mga brightas kong anak. I am so proud of you. Makaingon ba ka? Priting sakita, anak. Imagine ha, anak na nato, dili na binuhat nato. Nahimo ratang steward, anak, it is God who created our children. Ang tinuod nga tag-iya natong tanan is God. Unya siya mo'y giingon anak mga igsoon sa mga binuha ang mga binuhat sa Ginoo mao'y niingon anak sa nagbuhat kay ang atong gidipinsahan ang yawa mga igsoon. O kasakit anak. Sakit na kasing-kasing sa Ginoo. That is why nga ang yawa mo ni effective kaayo na iyang pagpasakit sa Ginoo kay diri man siya agi sa mga anak sa Dios kana mga linuwas ba. Ari niya agion diri. Mao na magawi away ang mga Kristohanong lipay kay ang yawa ana ngano man nasakitan man ang Ginoo. Parehara sa nagyapon sa ginikanan nalimag ka imong mga anak mo na nag-away, nag-abot nagkurte. Unya gusto sa imong anak nga usa nga ikaw himuong witness nya ang usa pod himuon pug kang witness. Unsa man nimo ron? Di ba? Lisod para sa ginikanan nga ingnog kaoy nga kung moabot yun ang point sa imong kinabuhi nga kaning duha nimo ka anak usa ra giluwason nimo kinsa luwason nimo. Wala bilang imong anak 7 ka buok. Unya sa 7 ka buok unom ra gid imong maluwas na gyud mabilin. Kisa kay mabilin. Ha? Kinsa kay mabilin? Kung wise ka nga ginikanan, imo ino na yung kamangguangan. Luwason ta ka pero luwas sa imong manghuda. O di wa na. Luwas tanan. Pero naagi mga tao ing anak klase mangutana ba? Sa duha nimo ka anak, grabe kayo ang sunog. Usa ra gyud pwede nimong maluwas. Asa nila imong luwason? Yung mga wicked nga question ba? Nay ginikanan nadunggan ako iyang tubag. Magpabili na lang sagkos kayo. Ingana ka mo. O ikaw maguna-unag dagan. Lisod na oy. Mga igsoon, ang yawa ingon ana iyang utok. Kitang tanan giluwas tas Ginoo ug walay bisan usa nato nga tugutan niya maadto sa impierno. So kay bao naman ang yawa ana nga wa nay pwede kuhaon niya nga linuwas. Ang iyang buhaton pasakitan niya ang galuwas. Tanawa ra guni. Kuan kayo og utok ning yawa mga igsoon. Mo na makita ta daghan narcissist ang tawag ana. Kalipay nila ang kasakit sa uban. Di ba? Mo nang kanay yung anak ay yun nagtawag narciso. Kay kanang narciso, kuan kay na kanang kaybaw na siya narcis niya mo yung pagso. Narciso, di ba na yung mga narciso nga wa gina sila in town kasabot sa ilang gibuhat. Narciso. Narcissist is a very bad person. They're good in front of you, but their intention is bad. Hantod nga makita nimo nga ni epekto na sa kinabuhi nimo ang ilang pagkabad, didiha na nimo makitaan sila bad yun dahil siya, wala kay mahimo. Wa na jud kay mahimo. So, mo ni klase mga tao mga igsoon nga dili kaya nilang mubakwi sa ilang mga sayop. Giundayuna na lang, gipatay na lang nila ang prophets nga mao'y nagtestify para mabalik unta sila sa Ginoo. Unya, and they wrote great provocations. Grabe kay tan-awar go na mga membro nga ni rebelde na, grabe kay mo provoke sa authority. Nawa, kanang di ka mo sunod, yung maghimo kag imo, that is provocation.
Kay ang tudlo sa Ginoo that we should be one. Usa ang atong buhaton para sa usa ka Dios. Kung anong managlahi matag buhaton sa usa ka simbahan, usa man ta kalawas, kalisod ana mga kaigsunan nga ang imong tuo lahi ang buhaton, ang wala lahi pod. Kaya ba na ninyo? Ang usa nimo kakamot magluto, ang usa man laba. Ang karon high-tech naman, kaya kayo. Ang usa nagsuod dito sa microwave, ang usa nagsuod dito sa washing machine. Pero nonetheless, lisod kayo gihapon kung dili usa ang imong focus. Mabuta ng panahon, ang katong pagkaon na suod nimo sa washing machine. Ang bulingon to na sa... Kaya nalibog na imong utok. Wa manggi hapsay mga igsoon anang double-minded ka. Dapat focus. Mabita ng Ginoo gipasayon niya karon sa church age, discipleship. Gipasayon niya. Sa kadaghan niyang mando, gihimo niyang Great Commission. Tulo na lang ang langkob mga igsoon sa Great Commission. But it is still one. Winning souls. Bringing souls to the Lord. Di ba? Usa naman ni ang atong trabaho nga makakuha tagkalag madana to sa Ginoo. Siyempre atong sulwiningon, unya ato ang tudluan sa baptism, unya ato silang imatuto. Mo na nang winning them. Win them, wet them, win them. So, sa dihang imo na siyang giwin, imo nang gipatubo ba? Gipalig-o nimo. Mo na magsikag paminaw dito sa tinuod nga nagluwas niya. Kay di magkakaibaw saan mo na pagpatubo. So kung ang tanang tao, ingon ana, napabagay panahon nga mo-provoke sa authority? Wala. Kaya nanginanglan man ka sa authority. Nanginanglan ka sa tabang. Pero tungod kay wala man nimo gituman ang Ginoo, and that is why mo na nahitabo nimo. Ipatay naman nimo sa imong kasing-kasing ang man of God, so nagsige na kag-provoke. Sukwahi na ang imong buhaton sa gitudlo. Oh. Makakita ta na sa mga kasimbanan, hoping na dili ni ikaw. Di ba? Dili ni ikaw nga inig-ingon sa man of God, let's go! Paglingi na, adyo ka. Kaya naman ni reason, nga nang gibuhat nato ng mga butanga, aning panahon na. Unya, hagbay ra nga panahon, mga igsoon, nga naay tay dapat buhaton, dili ta mo buhat. Unya, ang katong wala ni buhat, sila na sa mo judge. Tanawa. Asa naman tong giingon ni pastor? Ang tempa, asa naman ang nibuhat sa giingon? Wala nagi mind. Kaya ang ilang gi-mind, asa naman ang resulta sa giingon? Di man na mahitabo ang giingon kung way buhat mga kaigsunan. Di ba? Well, nahitabo na sa among kinabuhi, na-experience na mo ang akong gisulti. Pero, di man ako ray church. Kita mang tanan ang church. Kung wala kayo epekto sa church mismo, tungod kay dili man ang church mo ni buhat. Na dapat tanan na anay mga kanang gimatuto. Dapat tanan malibre na diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay mo may atong kwan jud campaign jud naningkamot jud ta nga malibre ta. Di ba? Pero naagi mga musukwahi, mo resist, ingon na ba nga ngano di ta kay bawo mo gamit sa atong kinabuhi. O sige, bitaw kita gaag kag pastor kay unsa may pasabot ana bisan sa pagampo di ka kay bawo. Dili man pasabot ang pastor mo decide para nimo. Ang pastor mo guide, but you need to make the decision. Mo na siya. Alright? Pasalamat na lang ta mga kaigsunan nga luyo ani. Luyo sa ilang pagka-rebilde. Luyo sa gibuhat nila sa man of God. Ay katulo. Arawa, refusal despite God's mercy. Pasalamat na lang yun taaning mercy mga igsoon. Pero despite nga ang Ginoo merciful, ang ilasad nga disobedience, balik-balik po. Sukad pa man ni sa una, sukad pa ni mga igsoon sa Genesis, hanto na niabot na lang ni siya sa Nehemiah,
balik-balik gyapon ang problema, bisan hantod karon, balik-balik gyapon ang problema sa mga Kristiyanon. 27 to 31. Ingon sa verse number 27, therefore, thou deliverest them into the hand of their enemies, who vexed them. And in the time of their trouble, when they cried unto thee, thou heardest them from heaven. And according to thy manifold mercies, thou gavest them saviors, who saved them out of the hand of their enemies. Tanawa na nagibuhat sa Ginoo, sa consistent sa ilang disobedience, inigabot sa panahon nga murag pait na ang kinabuhi mo, tawag sila sa Ginoo, padana na sila og savior. Kinsa may pinakalas nga gipada sa Ginoo nga savior, iya mismong anak. Para once and for all, ang kaluwasan, eternal na. Pero tanawag o sa resulta, eternal service ba? Nalimang waka ka-realize mga igsoon nga ang gihatag sa Ginoo nimong eternal life, galuwas nimo gikan sa eternal flame. Kay kung tuwa ka dito na adto, wala gyud pagkapaong mga igsoon. Walay pagkapaong. Silot na nimo tungod kay ni disobey ka. Pero despite sa nakita nila nga ang Ginoo merciful kaayo, balik-balik mga igsoon. Murang gibuhat sa Ginoo, i-deliver na sila sa kaaway. Tanawa, ilhanan ganong na-deliver na baka o wala. Tanawa, therefore thou deliverest them into the hand of their enemies to vex them. Kung saan pasabot na nag-vex them, kanang gihunaran o bipurab? Gimasahi? Gianaan o bipurab? Di man na mao. Gilisod-lisod ang ilang kinabuhi. O tanawa ang mga Kristiyanon karon asa ni dagan tuwas kalibutan, nanindot ba ilang kinabuhi oy tug-an sa tinuod? Nalipay ba ka? Natagbaw ba imong kinabuhi? Successful ba ang imuhang pagkaanak sa Dios? You may succeed in this world. Financially, malipayon kintahay ka, pero mga kaigsunan, there is an empty space in your heart nga di gyud pwede mapuno. Aning kalibutan na. Maglong gyud ka gihapon because there is no joy in your heart. Malingaw ra ka kung unsay na-achieve nimo. Malingaw ka kung unsay natigom nimo. Malingaw ka kung unsay kaya nimong paliton. Malingaw ka. Pero mga igsoon, di gyud na makatagbaw nimo. Mao na ang kinabuhi sa tao, pamasin ra gihapon. No, kung dili matuman ang iyang pamasin, pamasol. Never ka mo accept sa imong mistake. Nya pasingin lang pag yun nila katong si pamadlong, pastor god lakig ba. Sige mago nag-ingon god nga di kita magbalipayon tanawa na rin no. Pasangin lang pagpulong sa Ginoo. Klaro man na kayo. Gitugyan ka sa kaaway, ang purpose para lisod-lisoron ka, pasakitan ka, no? Maguba imong kinabuhi. Unya, sa dihang ma-in trouble na ka, muampo na sag ka, dunggo na sag ka sa Ginoo, padanan kag savior. But after they had rest, o talawag, padanan mag-savior na okay lang kinabuhi, they did evil again before thee. Therefore, leftest thou them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over them, yet when they returned, sada ni balik na, and cried unto thee, thou heardest them from heaven, and many times didst thou deliver them according to thy mercies. Pasalamat lang yun ta aning mercy mga igsoon. Unya ayaw jud ingna nga, okay naman lagi na okay naman lagi to. Yes, because of God's mercy, pero hinaot pa, nakamata ka. Nga kung dili tungod sa mercy sa Ginoo, pupos na kinabuhi nimo. Dili pasabot nga ang imong sayop na okay siya because of God's mercies. You need to understand. Asa man ka nasayop dapit. Para
kanang mabuhat nimo unsa nay sakto, asa nakapadung, unsay ang imong kinabuhi, unsa na may mahitabo. Ang Ginoo maminaw man jud. So paghatag niya sa solusyon sa kinabuhi sa mga taong nagampo, mga kaigsunan, makapahulay ka jud, ibalik na pud. Verse 29. And testified against them that thou mightest bring them again in unto thy law, yet they dealt proudly and hearkened not unto thy commandments, but sinned against thy judgments, which if a man do, he shall live in them, and withdrew the shoulder and hardened their neck and would not hear. Nanawag balik-balik ni problema. Mura makita ta sa mga Kristohano, mga igsoon, murag munindot og kadali, niya pagkahuman, wa na sad. Mubalik na po dito sa kalibutan. Mubutang sa kamot nila sa plow, unya pagkahuman mo, talikod na po. Hagbay na niya nga mga panghitabo, mga igsoon. Nganong naingon ana man na, tungod sa mercy sa Ginoo, o tungod sa kagahi, sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. Kay kung wala mercy sa Ginoo, ay hagbay ramong nangawa. Kamong dili makapabilin sa inyong kamot sa daro. Hagbay ramong nangawala. In verse number 30, Ingos Bible, yet many years didst thou forbear them, and testified against them by thy Spirit in thy prophets. Gigamit ang tao sa Dios. Yet would they not give ear. Therefore, gavest thou them into the hand of the people of the land. So, tuwan nas kalibutan. Mao na mga Kristohano, dinggid kakita sa buluhaton sa Ginoo, ang ilang nagipangita, asa sila kakwarta. Kamantay mo, di na mo matter, mga igsoon, kung magkasimba ba baka ko, no? Maka-disciple pa baka ko, no? Makakuan pa baka ko, makaambag pa baka ko sa buluhaton nga gibilin sa Ginoo na mo. Kaya kung tugutan nimo nga ikaw may magdumala sa imong kinabuhi, samuk ka aning simbahan. Samuk ka aning obligahon to. Trabaho man tanan ni pastor, mangitag kalag. Asa sa Bible, asa sa Bible. Asa sa Bible nga pastoran ng trabaho Okay, i-absuelto ka. Pangita og kanang imong proof. Pero wala man. Sugod pa sa sinugdanan. Gihatag sa Ginoo sa mga pastor ang mando. Gihatag sa Ginoo sa pastor ang paggiya. Unya kitang tanan mubuhat ta mga igsoon sa sama nga pagbuhat sa Great Commission. Walay exempted. Mao na nga pagdili na mahitabo, mao ni ang yawa maka-insert mga igsoon. Maka-insert. So asa man dadon sa yawa ang usa ka tawo, palayo sa kabubuton sa Ginoo, pero diadto apadong sa kadaot. Mao na daghan kay mga Kristohanon karon, ang ni matter na lang sa ilang utok how to earn. Unya nakalimot ang mga Kristohanon da ang Ginoo mas labaw pang makahatag sa imong panginahanglan. Na sufficient mga igsoon, pero ang kanang makaya nimo, it will never be sufficient. Kulang yun na yun. Bisag pila pa na madawat nimo. Bisan palagi magdawat ka og milyon ang usa ka buwan. Kuwangon gyapon ka ana mga kaigsunan. Basta dili na gikan sa Ginoo. So, asa man ka mangitag 1 million a month sa imo pagpaningkamot? Imposible kayo na. But can God allow it to happen? No doubt. No doubt. Kaya na niyang ibuhaton mga kaigsunan. In fact, naman tayo makitaan kayo na, pero bisan sa mo kopya, di ganun mo kaya. Di na mo kaya. Kay bawalan ka siyawa diha. Inigtanaw nimo sa mga possible things nga mahitabo, ino ni ka siyawa, di na para nimo. Di na para nimo. Kay kuyaw, kung ikay makaangko na, palayo niya kanako. Muna pa rin kamutan sa yawa, mga kaigsunan, nga laug-laugan ka. Laug-laugan ka sa yawa ba, para palayon ka magpalayo sa Ginoo. Verse 31, nevertheless, tanawa, for thy great mercy's sake, thou didst not utterly consume them, nor forsake them.
For thou art a gracious and merciful God. Ayaw abusari mga kaisunan. Yes, it is given. God's mercy endureth forever. Pero kung imong abusaran, dili nimo ma-destroy ang mercy. Ang imong ma-destroy ang imong kinabuhi. Ikaw na mismo mo'y naghatag og distraction, not only to your life, but also to the life of your children and your children's children. Kay mo may mo napabili nila ang layo ra sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong hope gyud mga igsoon aning kalibutan is to serve the Lord. Without serving God, this life is useless. Bisag usa pa ka kangilngig anang imuhang kanang unsay kaya nimo, talent nimo or kanang abilidad nimo na acquire nimo mga igsoon sa training o unsa na imuhang nakuan nadawatan, bisag unsa pa ka kangilngig, that is useless because one day biyaan na nimo inigatubang nimo sa Ginoo, wa kay dala. Wa kay dala. Ug sa ora man ang makadala ka, di ana sa simbahan gitudlo. Na nagikan sa man of God ang pagtudlo nga unsaon nga na kay madaon niya dito sa langit, which is naa diha ang gubat. No? Disrespecting, disregarding, rejecting, throwing away the man of God of your life. Dili man perfect ang mga pastor. Kita magyutan na magyay mga weakness, usahay masuko, usahay di masabtan, usahay kanang makalipong, no? Ang iyahang mga paggiya, usahay malipong ta asa man ta ani. Oh, daghan kay kang di mauyunan kung imo gyunan tuyoon og tan-aw. Pero ang wa lang nimo mahibaw wa pasad nalipong ang pastor nimo. Nga ang reason usahay ang pastor magtuyok tungod kay ikay hinungdan. Leave no man behind. To na unta pastor dito ni tuyok na sad, gawin ano man, niungot ka. Balik ka na sad ka. Mo na mga pastor ingno na wa gini ang pastor garbiha ninyo og kuan oy kanang pasagdi na na. When diri sa 31. Nevertheless, for thy great mercy's sake, thou didst not utterly consume them, nor forsake them. For thou art a gracious and merciful God. Kakinsa min tao gani ang mga pastor? So kakinsang mercy dapat i-apply namo sa among pagpastor. Sige no. Mula ayaw mo katingala nga ni si pastor no, di man ka kuan. Pasagdi na ng mga tawahan na. Mga igsoon, hangtod nga Ginoo, dili mo pasagad. May bao naman ito, pasagdan na tas Ginoo, okay, mga matay naman ta. Nga nga matay naman mo literally. Kung nagwa pa man. So naapay chance. So if God's mercies, dili mahunong mga kaigsunan, neither do the man of God stop. Padayon na gyud gihapon. Mao na nay picture ako nakitaan ba nga challenge ang pastor pero naghanang tuslok diri sa loyo. Espada, nay kutsilyo, nay pana, nay kuan. Pero ga-challenge gihapon. Okay siya may kaistoryahan sa iyang kasubo. Di man pwede istoryahan niya ang iyang mga gi-challenge. Mura sa mga ginikanan, di man pwede nga imo pakito na imong mga anak kagasigi kag hilak. Di mo pwede pakito na imong anak nga ikaw laluya ka or na-discourage ka or di na kaganahan sa kinabuhi. Kaya asa naman na sila magkupot? Nakuha ninyo. Una, bulahan kayo ang mga membro sa simbahan. Kaya nga naman, sige na lang luya-luya, nyanod-luod, magkuman. Ang pastor, di good, pwede anak. Kaya kung ang pastor na magluya-luya, mayroon, ayas ko lang luya. Lugay, wala, di nagiganahan. Oh, kamoy, asa may yung gusto istoryahan, be?
Sige, tagay kong bersikulo, istoryahan na to. Kay wa na'y lami ituon. Wa na'y lami isimba pod. Labaw na. Nakita na mo, wala si pastor. Di nata. Di gud pwede ang pastor ma-discourage. Pero dili pasabot nga ang pastor di ma-discourage. Nakakita mo sa kalisod. Perting lisura sa among sitwasyon mga kaigsunan. Unya naapasad ang mga pastor na iya kaugalingong pamilya nga dadunon, nga pitulunon, nga tudluanan. Muna lisod kayo, sometimes ang mga pastor, mga igsoon, di mi kay bawg asa na mo i-unload. Muna daghan mga pastor usay ang ilaha ato nila ipagawa sa kanang basketball. Muna ato magsinumbagay dito. Daghan bitaw mga pastor magbasket, magsinumbagay kay pundutan lang ba ang mga kuan ba? Muna ako paraway madamay mo tan-aw ko og kanang movie, action. Oh, di hungaw. Makita pa ko ga idea. Dili idea how to kill. Pero kanang idea ba how to do this? Uy, pwede di ay ni. Ingon na sa kanang mga balay baron, ingon na kanang carpentry, ingon na ba makita mo ka. So, lisod ang kuan ay mo na kamo ang hangyo ni Paul, pray for us. Because our life is not easy. Lisod kayo, di may pwede pahabwa sa amo ang kalisod, sa amo ang kasagmuyo, sa amo ang discouragement ninyo. Wala sometimes kinanglan og kaning ayuda mo sud as much as possible ako likayan ang word ayuda. Kuha na kayo trending kayong ayuda ng panahon. Nanginahanglan yun og support ang pastor sa kuan. Kada pastor, dili lang kay ako. Tanang pastor si Paul gani. Iya man gipakita. So ang pinaka best gyud nga mabuhat sa mga membro ang suporta is to do what God commanded us to do. Tabangan na to yun. Di ba? Muna, pasalamat ta mga igsoon kay naay ni sud nga idea in connection sa ato ang discipleship, which is to create a strong community. Muna, nag-develop ta karon mga igsoon og Lighthouse Community Ministry. So man hinaot pa nga ato ning tabangan kining ato ang community na atay kanang naay sistema ana para dili ma-abuse. Kaya ni natong buhaton mga igsoon, just do not reject the guidance of God. That is the reason why gitagaan mo og pastor. Dili lang kay para sa kanang espirituhanon nga bahin. Tungod kay di man nimo pwede i-separate ang espiritu ug ang lawas. Nakuha ninyo? Lisod kayo nga ang espirituhanon nga bahin mo inyong itugyan sa pastor, unya ang inyong lawas nun nga panginahanglan itugyan ninyo sa kalibutan. Unsa man ang pagkasinabot ron? Di ba? Pero kung mutuman lang kita sa Ginoo, si Nehemiah ha, di naman ito na may sugutan ang iyang gibuhat. Pero tanawa ha, kampante na kayo iyang kinabuhi. Pero ang iyang gibuhat, tungod kay giingnan na siya sa Ginoo unsay buhaton, gibiyaan niya iyang pagkakampante, unya niadto siya kung asa siya gamiton sa Ginoo to rebuild the broken wall of Jerusalem. Pero tanawag unsay gibuhat mga kaigsuonan sa iyahang gigikanan, nag-provide sa iyang panginahanglan. Pagkanindot ana, naghatag og authority para makakuha siya kahoy, makakuha siya tanan kinahanglan na naay mo pahunong nila pero wa sila naminaw. Mo sa nahitabo karon. This is our Jerusalem. The wall is broken. Atong i-rebuild mga igsoon. Atong i-rebuild.
So, para ma-rebuild na to, walay mo rebuildi. Kaya kung naay mo rebuildi, aw kuyog mo sumbalat og tubaya. Diba? Mo pahunog na sila. So, let's not allow them to stop us from following the Lord. So, that is the cost of ignoring God. Perting mahal na sa presyo when you ignore God. When you ignore God, you will ignore the man of God, you will ignore the word of God, you will ignore the way. No, pamaagi sa Ginoo, God's principle, tanan, and you will live by yourself. And living by yourself is already a defeat. Kapildihan, mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this another opportunity to learn and hear a message regarding disobedience. Lord, please, ayaw itugot, Lord, nga mo tunga or mupuyo sa among kasing-kasing ang disobedience. Ayaw itugot, Lord, nga maoy among participation sa imong buluhaton. But rather, help us, O God, nga whatever you're going to teach us, amo gining buhaton, Lord, and help us not to focus on the negative sides of people because mao nay gamiton sa yawa to stop us. So please help us, Lord God, nga kung unsa may tabo sa unahan sa among kinabuhi, Lord, help us to focus on the great commission that you have given to us, O God. I pray that you will bless your people, strengthen them, and allow them, O God, to always feed themselves with your words, O Lord, that will strengthen them and will make them wise enough to face any problems sa ilang kinabuhi. Salamat kay Lord sa opportunity usab sa altar call. May you please bless your people to kneel down before you agig pag-respond sa mensahe nga imong gihatag kanamo today. Salamat kay Lord once again. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen and amen. So, kita na